Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Ipagpapatuloy natin yung pangangaral doon sa chapter 13 ng John. Ang banal na kasulatan ay may sariling buhay. Pagka binasa mo ng paulit-ulit, lalo siyang nagiging mas matamis, mas masarap. Sabi nga, it is sweeter second time around. Alala ko lang, sa pagkantong John chapter 13, na ipangaral ko na to sa iglesia doon sa expository preaching sa Gospel of John. Meron tayo ng kopya sa YouTube. Hanggang chapter 18 lang yun. Hanggang chapter 18. Ang reason na hindi ko na diniretso yung chapter 19. Dahil sa napansin ko during those times na hindi pa sufficient yung aking kakayanan at pagkaalam. Sa palagay ko, nasasayang sa akin yung mga text. At hindi rin niloob ng Panginoon. Pagka tinignan niyo sa YouTube hanggang chapter 18 lang. So what I am saying, ang banal na kasulatan, the more natin binabasa, the more na nagiging buhay sa atin. Hindi lamang dahil sa may buhay ang salita ng Diyos, kung hindi dahil sa may buhay tayo sa Diyos. Parang pagka ang halaman dinidiligan mo, hindi lamang dahil sa yung tubig ay buhay, kung hindi yung halaman ay buhay. Ang patay ay hindi mauuhaw at magugutom. Ang patay ay hindi nakapagpapahinga. Kasi sabi natin, ang patay nagpapahinga na. Sinasabi natin, pero totoo lang, hindi na napapagod ang patay. Wala nang saysay ang kanyang natitirang pamamalagi sa ibabaw ng lupa. Totoo. Pagkapatay ka na, kahit mag-stay ka pa ng 14 days, kasi yung katawan mo hindi pa nalilibing. Andun na lang yun. Kumukonsumo na lang yun ng kuryente. At gastos. Yung mga buhay na naiwan, magpapalibing. Pero ang patay, wala na siyang pakialam doon. Wala na siyang ambag sa society. Maliban na paglamayan siya. But the rest, wala na. Kaya hanggat buhay ang tao, may pag-asa siya. Kasi patay lang ang walang pag-asa. Patay lang ang hindi magpupuri sa Diyos. Kung ang salita ng Diyos ang naging dahilan kung bakit tayo ipinanganak na muli at may buhay tayo sa Diyos, may pag-asa tayo. May pag-asa ang mga Kristiyano. Hindi man ganun kabilis ang paglago natin. Ang paglago mo bilang individual na Kristiyano, pero dapat umuusad ka. Kaya pagka yung verse binabasa ninyo sa devotion,
Nagre-reflect kayo. Parang paulit-ulit ang mga talata. Siguro, kaya ang preaching paulit-ulit kasi siguro hindi na tayo lumalago, no? Hindi ganun ang tamang pag-iisip doon. Kasi, ang salita ng Diyos, habang lalo mong ginagamit yan, lalo yung tumatalas. Basahin mo na isang beses, balikan mo sa susunod, pangatlo, pang-apat, lalong mauunawaan. Kaya yung mga tamad mag-aral ng salita ng Diyos at tamad magbulay-bulay sa salita ng Diyos, naghahanap sila ng bago. Wala na bang bago? Ang dami pang mga kasulatan sa lumang tipan. Ba't hindi natin yun puntahan? Lagi tayong nandito. Wala nang bago. Kung meron tayong dapat makasanayan at matutunan, yung paulit-ulit na ipinangangaral sa atin na si Jesucristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Bawat pagkukulang natin, bawat pagkakamali natin, bawat pagkatisod natin, kakulangan natin bilang Kristiyano, lahat yun ay sinasagot ng kamatayan ni Jesucristo sa krus. Lahat yun. Yung araw-araw na pagsisisi natin, pagtalikod sa kasalanan, yun ay sinasagot ng kamatayan ni Kristo sa krus. At si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, kung kaya't dapat tayong mamuhay sa pananampalataya, kaya tayo nababago, kaya tayo natatransform sa kanyang imahe, sapagkat si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kung ano tayo dati, na mawala na sa atin yon. Inalis na tayo ng Panginoon doon. Pinatawad na tayo ng Panginoon dahil si Jesus Christ namatay. At kung anong meron tayo ngayon, kung anong tinatahak nating landas sa pananampalataya at pagsisisi, dahil si Jesus Christ ay nabubuhay sa iyo. Yan ang ebanghelyo ng Panginoon. At ang lahat ng mga propeta, lahat ng kasulatan, lahat ng ebanghelista, lahat ng mga apostol ay nagpapatotoo tungkol sa bagay na yan, na ang Diyos sa bawat panahon may tao. At tayo ay mga tao ng Diyos sa huling panahon. Na kung saan wala ng Hudyo at walang Griego, walang alipin at walang malaya, walang lalaki, walang babae, lahat tayo ay pantay-pantay kay Kristo. Ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa designated na mga role na ibinigay ng Diyos sa tao, lahat tayo ay pantay-pantay kay Kristo. So, dito tayo sa John chapter 13 at binasa na sa ating kanina. Makikita kagad natin sa verse 18 na yung lesson ng paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad. Yan ay pinangaral sa atin noong nakaraang Miyerkules. Yung lesson ng paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, yung halimbawa at pagtuturo sa kanila ng paikisama ay hindi niya sinasabi kay Judas, hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Yung katuparan na kung gagawin ng Kristiyano ang kalooban ni Kristo, kung nalalaman ng mga apostoles, ng mga disipulo, ang kalooban ni Kristo at gagawin nila yon, magiging masaya sila. Hindi yun totoo. At hindi yun para sa mga nagpapakilalang Kristiyano, subalit hindi Kristiyano, kagaya ni Judas. Ang walang espiritu ng Diyos at hindi tunay na tagasunod ni Kristo ay hindi magkakaroon ng kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon. Kung kaya't sila sabi sa verse 18, hindi ko sinasalita tungkol sa inyong lahat. Ngayon, may sasabihin natin na bakit pa pinili ng Panginoong Jesucristo si Judas? Verse 18, mababasa rin natin, nalalaman ko ang aking mga hinirang.
Sabi ng Panginoon, kilala ko yung mga pinili ko. Kilala ko kung sino sila. Kilala ko kung sino kayo. At meron akong pinili sa inyo na isa na hindi sumasampalataya. Ibig sabihin, yung pagkakahirang ni Judas ay isang sinadya na pagkakahirang yun. Hindi yun aksidente. Sa umpisa pa lamang, kilala na siya ng Panginoon. Babasahin natin sa 1:6. 64-65. John 6:64 hanggang 65. At makikita natin dito sa talatang ito kung ano ang estado ni Judas bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Datapwat may ilan sa inyong hindi nagsisisampalataya, sapagkat talastas na ni Hesus buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi nagsisisampalataya at kung sino ang sa kanya'y magkakanulo. At sinabi niya, dahil dito'y sinasabi ko sa inyo na walang taong makalalapit sa akin, maliban na ipagkaloob sa kanya ng Ama. So si Judas, dahil ipagkakanulo niya si Kristo, kasama siya doon sa kategorya ng mga sumusunod kay Kristo na hindi sumasampalataya. Sa madaling salita, si Judas ay hindi mananampalataya. Maaring may paniniwala siya kay Kristo. Alam mo, hindi biro ang maging tagasunod ni Kristo sa pisikal na pagsunod. Ilang beses silang nakaranas ng pag-uusig laban sa mga Hudyo at yung 12 apostoles sa ilang beses silang nalagay sa kagipitan, mga bagyo, mga kagutuman. Halos 3 taon silang sumusunod sa Panginoon, wala silang sariling tahanan, lagi silang naglalakbay. Sa madaling salita, itong si Judas, iniwan din niya ang kanyang sariling buhay para kay Kristo. Pag pinag-isip-isipan mo yan, si Judas sa loob ng ilang taon, nilimot din niya ang kanyang sarili para sumunod kay Kristo. Kaya lamang, hindi niya sinasampalatayanan sa kanyang puso kung sino ba si Kristo para sa kanya. Maliwanag na nakasulat yan. Na si Judas ay hindi mananampalataya. Walang pinagkaiba doon sa mga tao na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo ng ilang araw pagkatapos kumain ng tinapay at pagkatapos nung nakakain ng tinapay, gusto nilang gawin si Kristong hari. Ito ang kailangan nating maunawaan sa pananampalataya. Na ang pananampalataya ay nagiging tama lamang kapag katama ang iyong pagkakilala kay Kristo. Nagiging tama lamang ang pananampalataya kapag ang tama mong paniniwala kay Kristo ay nagresulta sa iyo ng tamang puso tungkol kay Kristo. Sapagkat ang pananampalataya kay Kristo ay pagtanggap kay Kristo. Maaaring sumusunod si Judas ng ilang taon sa Panginoon, pero bakit? Para saan? Kung sumusunod siya kay Kristo at kanyang ginagaya ang confession ng mga apostoles, pero ang kanyang motibo ay para sa kayamanan, para sa isang makalupang Mesaya na inaasahan nila, ay hindi tama ang kanyang pananampalataya. At ang maling pananampalataya ay hindi pwedeng ituring na pananampalataya kay Kristo. Kaya nga alam mo, ako ay may paggalang sa aking kapwa-tao kung iba ang kanilang relihiyon. Kaya lamang hindi ko pwedeng sabihin na sila ay mananampalataya ni Kristo.
Ang mga Pentecostal, mga Katoliko, mga Baptist na mga pamumuhay ay hindi ayon sa salita ng Diyos. I have nothing against them. Pero kung ang kanilang pananampalataya kay Kristo hindi nag-produce sa kanilang puso ng klase ng discipleship na tinuturo sa Biblia, hindi ako makapaniwala at hindi ako maniniwala na sila ay may pananampalataya. Hindi tayo pwede magkamali sa bagay na yan sapagkat sinabi sa banal na kasulatan, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Anong pananampalataya? Si Judas ay mukhang namuhay din sa pananampalataya. Nakasunod si Judas sa paraang hindi natin nagawa rito. Nagkaroon si Judas ng pakikisama kay Kristo na hindi natin nagawa. And yet, hindi siya sumampalataya. At makikita mo doon na ang espiritual niyang kalagayan ay malayo sa Diyos at malayo kay Kristo. Bagamat physically malapit siya kay Kristo, pero sa katotohanan malayo siya sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon, dahil dito sinasabi ko sa inyo, walang makalalapit sa akin kung hindi inilapit ng Ama. Maaring napakalapit sa atin ng Ebanghelyo. Napakalapit sa atin ang gawain ng Diyos. Napakalapit sa iyo ng iyong Biblia. Pero maaaring napakalayo ng puso mo sa Panginoon. Maaaring wala kang pag-ibig kay Kristo. At maaaring sinusundan mo si Kristo para lamang magkaroon ka ng mga bagay-bagay sa daigdig na to para lamang sa pansariling pakinabang. Yan ay hindi pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang pananampalataya kay Kristo, kung makikita natin si Kristo, lahat ng bagay sa daigdig ay magdidilim sa kanyang maluwalhating awa. Ngayon, pumunta ka dun sa talatang 70. Pagdating sa pananampalataya, 69 o 68. Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos. Ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Sinagot sila ni Jesus, hindi baga hinirang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay dyablo? So ang issue ganito, gaano katotoo kay Judas yung sinabi ni Pedro? May mga alagad na nagsasabi, Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang salita, nagbibigay buhay. Pero isa sa inyong dyablo, sabi ng Panginoon. Meron sa inyo na hindi naman talaga salita na nagbibigay buhay ang habol sa akin. Na hindi nakakaunawa na ako ay ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos na nagsalaman. Merong katumbas para sa kanya, may tumbas ang aking peging tao. At nakita natin, pinagkanulo ni Judas ang anak ng buhay na Diyos, 30 pirasong pilak. At sinasabi doon sa aklat ng Korinto, kung nakikilala lamang nila si Jesucristo, hindi sana nila ipinangako sa krus. So ang kanyang mata ay nabubulagan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Ituloy natin sa 12:4 hanggang 6.
Sa Juan 12, 4 hanggang 6. At makikita natin sa mga talata na ito ano ba talaga ang importante para kay Judas. Na isang araw na ang Panginoong Jesucristo ay binuhusan ng pabango ng babae. Ito si Maria, na kapatid ni Lazaro. Nagsalita si Judas. Datapwat si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? You see, alam ni Judas ang ministry. Alam ni Judas ang pagmiministeryo. Yung panlabas na itinuturo ng Panginoon na maging mapagbigay kayo, tumulong kayo sa mahihirap. Kaya lamang, mali ang kanyang motibo. Verse 6, ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha. Hindi sinasabi niya yung mga bagay sa ministry, hindi dahil sa nabago na ang puso niya. Hindi dahil sa may pag-ibig siya. Kung hindi, sapagkat siya ay magnanakaw. At yamang nasa kanya ang supot ay kinukuha niya ang doon ay inilalagay. Ginagamit niya yung ministry para maisakatuparan yung kanyang pansariling intensyon. Ginagamit ang mga bagay tungkol sa Diyos para kunwari mapagtakpan itong pansariling layaw, gusto, pagmasamang pagnanasa. Lalong higit, hindi niya nakita na mas mahalaga si Jesucristo kaysa dun sa pabango. Verse 8, verse 7, sinabi nga ni Jesus, pabayaan ninyong ilaan niya ito tungkol sa araw ng paglilibing sa akin, sapagkat ang mga dukha ay laging nasa inyo, ngunit ako'y hindi laging nasa inyo. Ito yung klase ng tao na kasama nila sa ministeryo pero mas mahalaga ang ministeryo kaysa kay Kristo. Hindi dahil sa importante talaga ang ministeryo, kung hindi yung ministeryo ginagamit para sa pansariling kagustuhan. Dahil siya ay magnanakaw, siya ay mapag-imbot. 13:2, at habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kanya. Ang pinakamali kay Judas ay yung kanyang puso. Kung nasaan ang inyong kayamanan, nandun ang inyong puso, sabi ng Panginoong Jesucristo. Misa sinabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpapasama sa tao, kundi yung lumalabas sa bibig, sapagkat mula sa puso nagsisimula ang mga masasamang kaisipan. Bilang tao, ang mga apostoles, kagaya ni Pedro at ng iba pa, sila ay nagkakamali din at sila ay nagpapataasan. Minsan nagsasalita sila na hindi nila nalalaman. Minsan itong si Pedro ay sinabihan din ng Panginoon na ikaw ay Satanas, sapagkat ang iniisip mo ay pangabagay dito sa lupa. Kaya lamang ang kaibahan nito ni Judas, ang kanyang puso ay kontrolado ni Satanas. Isang bagay na hindi totoo sa mga anak ng Diyos. Walang sino man na totoong Kristiyano at ipinanganak na muli na ang kanyang puso ay upuan ni Satanas. Wala. Lalo na pinaunawa sa atin sa bagong tipan na ginawa ng Diyos kay Jesucristo,
Nabibigyan niya ng bagong puso ang sino mang magiging tao ng Diyos sa bagong tipan. At ang puso ay pananahanan ng banal na espiritu, lalong hindi pwede na ang Kristiyano ay maging tahanan ng dyablo. Kung merong nagtutulak sa atin na gumawa ng kasalanan, ngayong mga Kristiyano na tayo, dahil sa ating pagiging makalaman, yung ating mga pakiramdam bilang tao na pinaglalabanan natin bilang mga anak ng Diyos, mga pagnanasa na dapat nating inaalis. Pero hindi dapat dahil sa kontrolado tayo ng dyablo. Yan ay gawain ng mga taong hindi ligtas. Now, sa mga talatang binasa natin, si Judas ay hindi mananampalataya, siya ay magnanakaw, at siya ay kamanggagawa ng dyablo. Pag binasa mo sa chapter 17 verse 12, sa umpisa pa lamang si Judas ay talagang mapapahamak. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Hinirang ng Panginoong Hesukristo si Judas, hindi para sa kaligtasan, kung hindi bilang maging katuparan ng kasulatan na binasa natin. Di ba? Maaaring sasabihin ng mga tao na nag-iisip, hindi ba ang Panginoong Hesukristo ba ang nagtulak kay Judas na gumawa ng masama? Hindi. Sasabihin ko rin na hindi pinili ng Panginoon si Judas para mapahamak. Nagkaroon lamang siya ng napakalaking pananagutan, sapagkat bagamat siya ay hindi hinirang ng Diyos sa kaligtasan, nakalapit siya ng pinakamalapit na paglapit kay Hesukristo. Kaya lamang ang kanyang espiritual na nakabulagan, kamatayan ang nagbigay sa kanya ng dahilan para ipagkanulo si Kristo. Akala mo ba si Judas lang ang nagkanulo kay Kristo? Lahat ng mga Hudyo na sumigaw ng Hosana, Hosana. Lahat na nakakita ng mga gawa ng ating Panginoong Hesukristo, subalit hindi pa rin sila sumampalataya kay Kristo. Ay sa ganung paraan ipinagkanuloy nila ang anak ng Diyos. Mabigat lamang ang pananagutan ni Judas sapagkat siya ay disipulo, piniling apostoles. Diba? Nasa kanya na maraming ibinigay, maraming hahanapin. At sa kanya na kakaunti ang ibinigay, ay kakaunti lang din ang hahanapin. Kung kaya't, sasabihin ko na si Judas ay may kalayaan ding tanggapin o hindi tanggapin si Hesukristo bilang tao. At tinanggap niya naman si Hesukristo na kanyang Panginoon. Kung hindi niya tinanggap si Hesukristo bilang Panginoon, uubusin niya ba yung ilang panahon niya ng kasusunod kay Kristo? Yun nga lang, dapat mong unawain na ang pagtanggap kay Hesukristo bilang Panginoon ay dapat merong pagbabago ng puso, merong pagkabuhay mula sa espiritual na kamatayan na hindi yan gawa ng tao, gawa yan ng Diyos. Ngayon, tatlong dahilan, tatlong dahilan kung bakit itinuro ng Panginoon sa atin
Bakit inilagay sa banal na kasulatan ang pagiging Judas ni Judas? Ang pagiging traidor ni Judas? Anong dapat nating maunawaan dito? Una, para matupad ang sinasabi ng kasulatan. Nandun pa rin tayo sa talatang 18. Ngunit upang matupad ang kasulatan, ang kumakain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. At yung binasa natin kanina yan sa awit 41 verse 9. And that is a messianic psalm na inilagay ng banal na Espiritu sa bibig ni David na yung kumakain ng tinapay kasama ko, yung kumakain kasama ko, yung matalik kong kaibigan, yun ang nanakit sa akin. Yun ang naging kalaban ko. Now, yun ay tumutukoy sa Messiah na sinasabi ng Panginoon, bago pa man ito mangyari, sinasabi ko na sa inyo. Para kapag ka nangyari yan, malaman ninyo na ako nga ang tinutukoy sa lumang tipan. Makikita natin mga kapatid na kahit ang kahirapan ng ating Panginoong Hesukristo ay nakaayon sa banal na kasulatan. Hindi maaring hindi matupad ang salita ng Diyos. At yun ay dapat nating maunawaan. Ngayon, pumunta muna tayo sa Lucas 24. Lucas 24, 25 hanggang 27. Lucas 24, 25 hanggang 27. At sinabi niya sa kanila, o mga taong haling o hangal, at makukupad ang mga pusong magsisampalataya sa lahat ng salita ng mga propeta. Hindi baga kinakailangang si Kristo ay maghirap ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinapaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Kung bakit kailangang may traidor sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo, yun din ay nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesus ay ang Kristo. Hindi yun nagpapakita ng pagkakamali ni Kristo sa pagpili. Sinabi niya, alam ko kung sino ang hinirang ko. Pero dapat ang kasulatan matupad. Yan ay nagpapatunay pa rin ng ating Panginoong Hesukristo kahit sa kahirapan ay namuhay sa salita ng Diyos. Pwede niyang iwasan yan, pwede niyang hindi yan daanan, kaya lamang yun ang kaparaanan ng Diyos. Yun ang kaparaanan ng Panginoong Diyos na sa pamamagitan ng paghihirap, makilala natin si Kristo at makita natin na siya ay sapat na ating maging tagapagligtas. Ngayon, pangalawa, para makita natin ang realidad ng pagtanggap kay Kristo. Ito ang uunawain natin mabuti, talatang 20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sino mang sinugo ko ay ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Makikita mo ang konteksto ng talatang ito nasa issue ng pagkakanulo. Hindi mo maaaring tanggapin si Kristo tapos ipagkakanulo mo si Kristo. Hindi pwede. Hindi maaaring tatanggapin mo ang salita ni Kristo at pagkatapos itatakwil mo si Kristo. Walang sino mang tumanggap sa salita ng ating Panginoong Hesukristo na hindi nagkaroon ng pakikisama sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi lang yan nagtatapos sa ating Panginoong Hesukristo.
Isinugo ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo upang ang sino mang tumanggap kay Kristo ay tumatanggap sa Diyos, at isinugo ni Kristo ang kanyang mga apostoles at ang kanyang iglesia, na ang sino mang tatanggap sa iglesia ay tumatanggap kay Kristo. At sino mang tumatanggap kay Kristo ay tumatanggap sa Diyos. Sa makatuwid, yaong mga kagaya ni Judas na nagtatraidor ay hindi talaga totoong nagkaroon ng pakikisama kay Kristo. Dahil ang Panginoon ay aakyat sa langit, maiiwan ang iglesia, paulit-ulit na magkakaroon ng mga taong walang pananampalataya sa loob ng iglesia. Yan ay hindi maiiwasan. Sa panahon pa lang ng mga apostol, may mga nagkunwari na mga tagasunod. Kagaya yun doon sa chapter 8 ng Acts, na yung nakita nung mangkukulam na yung mga taong sumusunod sa kanya dati, sumusunod na kay Felipe, nagpabautismo din, nakisama din. At gusto rin magkaroon ng kapangyarihan doon sa mga tao. Anong sabi ni Pedro sa kanya? Ikaw, anak ka ng dyablo. Nasa kapaitan ka sapagkat inaakala mo na ang kapangyarihan ng Diyos mabibili ng pera. At marami pa hanggang sa panahon ni Judas doon sa bago magpahayag na sumulat, bago magtapos ang 100 taon, na maraming nagsipasok sa iglesia para sa sarili nilang pakinabang, kung kaya't kailangan ninyong makipaglabang mahigpit para sa pananampalataya. Kahit sa panahon ni Apostol Pablo, sinabi niya na yan, na kahit ang mga ministro ni Satanas nag-aanyong anghel, meron pa siyang binanggit na kasama sa kanyang pag-uusig ay ang kapahamakan sa mga mapagkunwaring mga kapatid. Hindi nawawala yan. Kung kaya't ipinauunawa ng Panginoon sa kanyang mga apostol dito pa lamang na ang katotohanan ng pagtanggap sa salita ni Kristo ay ang pagkakaroon ng pakikisama sa isa't isa. At pag tinignan mo ang aklat ng 1 John, yan ang sinasabi ni Juan, na yung aming nakita at aming narinig, ipinangangaral namin sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Sapagkat sinabi ni Kristo, ang sino mang tatanggap kay Juan ay tumanggap kay Kristo. Sino mang tumanggap kay Kristo ay tumanggap sa Diyos. And it goes. At makikita mo na ang tunay na sumampalataya kay Kristo, may espiritu ni Kristo upang mahalin ang kanyang kapatid. Hindi parang mag-traidor sa kanyang kapatid. Basahin natin yung mga bagay na yan. Makikita mo sa unang Juan 1:3. Yaong aming nakita ay narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming sinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. At itong pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo ay aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo ay may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Ngunit kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niya
nasa liwanag ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At nilinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Nakakita mo ba kahit sa umpisa ng ministeryo ng mga apostoles na yung tumanggap ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral ng mga apostol ay naidagdag sa iglesia. Sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo ay mayroon dapat nabubuong komunidad. Mayroong pakikisamang nabubuo. Mayroong paglakad sa salita ng Diyos na nakikita sa isang komunidad. Basahin natin ngayon sa Kabanata 2, Unang Juan 2. Pag binasa natin ito lahat, matagal tayo matatapos nito. To make a point, para maunawaan natin, alam mo itong sumulat ng 1 John, ayan din ang sumulat ng ebanghelyo na binabasa natin kanina. Kaya't masisigurado tayo na ito yung pagkaintindi ni Juan. 1 John chapter 2, verse 8. Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kanya at sa inyo. Sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang sa ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Makikita mong dalawang importanteng bagay dyan kapag ikaw ay anak ng Diyos. Una, may kapatiran ka. Merong kang kapatirang maituturing. At yung kapatiran mong maituturing sa Panginoon ay nasa iglesia na kung saan ka tinawag ng Diyos. At pangalawa, may pagmamahal sa kapatiran. Isipin mo, paano ka magmamahal ng kapatiran kung wala kang kapatiran? Hindi ba? At anong makikita mo dyan? Yan ay may koneksyon sa pagiging anak ng Diyos. Talatang 18, basahin natin. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumilitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. O hindi ba? Walang tumatalikod sa pananampalataya at nagpapatuloy sa pagtalikod sa pananampalataya na anak ng Diyos. Yun ay Antikristo. Hinihintay ng mga Baptist yung Antikristo na uupo sa Jerusalem. Nakalimutan nila na yung mga Antikristo nasa loob ng mga Baptist Church. Di sana kung itong si Judas ay sa Panginoon, di sana nagpatuloy siyang kasama ng Panginoon. Lahat naman ng alagad may pagkukulang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pa nga si Simon Pedro, ipinagkanulo niya ang Panginoong Jesus 3 beses at tumilaok ang manok. At kahit pag binasa natin diyan sa mga huling talata ng Juan 13, 14, 15, 16, na marami sa mga alagad niya hindi pa nakakaunawang lubos
sa aral ng Panginoon. Meron pa sa kanila nang hingi na pakita mo sa amin yung Ama, masaya na kami. At nung ang Panginoong Jesucristo ay pinako sa krus, nagsipagkalat sila. Subalit sila ay pinag-ipon-ipon uli sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Jesucristo. May pag-asa sa puso nila na si Jesucristo ay mabubuhay mula sa mga patay. Nawala si Judas, natural. Pero pag sinabing sila ay nagsilabas sa atin, so importante na nasa loob ka. Importante na ikaw ay nasa iglesia. Importante na ikaw ay nasa kalipunan ng mga banal na kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya't pag tinignan mo yung talatang 20 doon sa Juan 13, makikita mo ano bang kinalaman nitong John 13:20 rito. Tanungin natin, ano bang pinag-uusapan? Hindi ba yung pagkakanulo ni Judas? O ayan, ang sino mang tumanggap sa aking isinugo ay tumatanggap sa akin. Walang sino mang tumatanggap kay Kristo na tumatanggi sa iglesia ng ating Panginoon. Sapagkat nasa iglesia ang nais ng Panginoon na itaguyod na lahat na magiging mga tagasunod ni Kristo ay mga miyembro ng iglesia. Mga nabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At sa iglesia ay tinuturuan silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ni Kristo. Marami nag-umpisa ng pagsunod kay Jesucristo at pagkatapos iniwan nila ang kanilang iglesia at pagkatapos sila ay hindi nagpatuloy sa pananampalataya. Anong sinasabi ni Juan? Hindi sila sa atin. Anong sinasabi sa Hebreo 10? Hindi tayo yung mga nagsipagtalikod sa pananampalataya para sa kapahamakan. Basahin nga natin. (38) Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay uurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Saan? Sa kapahamakan. Sino ang tinawag na anak ng kapahamakan? Si Judas, binasa natin kanina sa Juan 17. Lahat ng ibinigay mo sa akin, walang nawala, maliban sa anak ng kapahamakan. Maliban doon sa mga pinapatnubayan ng Espiritu na pumatnubay kay Judas. It doesn't matter kung gaano kalaki ang investment ng tao sa gawain ng Diyos. Kanina ko pa sinasabi na si Judas nakasunod siya sa Panginoon na hindi natin nagawa. And yet, tumalikod siya sa kapahamakan. Hindi ba? Walang makapag-aalis ng kaligtasan ng tao. Ang niligtas ng Panginoon ay diniligtas ng Panginoon magpakailanman. Kaya nga napaka-importante na ang kaligtasan na yan ay may bunga. At ayon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, sa Espiritong Banal na inilagay niya sa puso ng tao, tutulungan ng Diyos ang taong yan kahit gaano pa siya katanga. Kagaya ni Simon Pedro. Napansin mo na si Simon Pedro, ang dami niyang pagkakamali. Minsan nagsasalita pa siya nang hindi niya naiintindihan. Minsan nagtitiwala siya sa kanyang kayabangan. Hindi siya nagtitiwala sa Panginoon. Pero ang banal na Espiritu, ang pamamagitan ni Kristo sa kanya ay laging naging matapat.
pero hindi kay Judas. Sapagkat si Judas ay walang pananampalataya. Si Judas ay hindi anak ng Diyos. Si Judas ay disipulo lang sa panlabas. Kaya't sino ba ang isinugo ng Panginoon sa huling panahon? Ang iglesia. Ang hindi tumanggap sa iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi tumanggap kay Kristo. At ang sino mang hindi tumanggap kay Kristo ay hindi tumanggap sa Diyos. Kung tinanggap mo si Kristo, maging matapat ka sa iglesia. Ibigin mo ang mga kapatiran mo, suportahan mo ang gawain ng iglesia. Sapagkat walang totoong ligtas na hindi magmamahal sa kanyang iglesia, sapagkat yan ang Espiritu ng Panginoon. Ngayon, kung sino sa inyo tumanggap na kayo sa Panginoong Jesucristo, pero hindi kayo kasali sa iglesia, o magpabautismo kayo, sapagkat ang iglesia hindi nakapagliligtas. Hindi nakapagliligtas ang iglesia. Pero yan ang isinugo ng Diyos para sa tao na makilala ng tao si Kristo. Kung kaya't ang mangangaral hindi niya sasabihin na tanggapin ninyo ko, sasabihin niya tanggapin niyo si Kristo. Ang iglesia ay dapat maibaba at si Kristo ang dapat maitaas. Subalit sa panahong ito na ang mga tao ay mapagkunwari, tatanggapin nila ang mensahe pero hindi nila tatanggapin yung taong nagdala ng mensahe. Mamahalin nila ang salita ng Diyos pero hindi nila mamahalin ang kanilang kapatiran. Sasabihin nila mahal nila ang Panginoong Jesucristo pero hindi nila mahal ang kanilang iglesia. Hindi ba? Parang kagaya ni Judas na kunwari nagmamalasakit sa mga mahihirap pero totoong magnanakaw. At itong pagnanakaw niya mas importante pa sa kanyang material kaysa kay Kristo. Nang hinayang siya doon sa sakripisyo para kay Kristo. Pero hindi siya nang hinayang na si Jesucristo na kasama nila sa 3 taon pero hindi niya pa rin naunawaan kung sino ba talaga si Kristo. Ngayon, pangatlo, upang ang mga alagad ay magsiyasat sa kanilang sarili. Anong naging resulta ng sinabi ng Panginoong Hesukristo? Tayo sa talatang 21. At nang masabi gayon ni Jesus, siya'y naglumihanan sa Espiritu at pinatotohanan at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo na ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. At ang mga alagad ay nangagtinginan na nag-alinlangan kung kanino niya sinasalita. Hinudyatan nga siya, verse 23, sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro na sinasabi sa kanya, sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. Ang pagkakataon ng pagtalikod sa pananampalataya o pagpapahiwatig na merong nakapasok sa iglesia na mga may espiritu ni Judas ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tunay na Kristiyano na magsiyasat sa kanyang puso. At sila'y nagtanong, ako ba yun? Ako ba yun? Yung bang ipinangangaral sa amin ngayon na sinasabi na may nakapasok sa iglesia na magkakanulo kay Kristo, mga taong hindi pinanganak na muli, mga taong narito para lang sa material. Ang tanong ng mga alagad, ako ba yun? Sino ba yan?
Sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Wala kang makikita na si Judas nagsiyasat ng kanyang sarili. Yaong mga may pananampalataya sa Diyos ay sila pa nga ang palaging nagsasabi sa Panginoon, Panginoon, ako'y sumasampalataya, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Siya nakakaunawa, Panginoon, kailangan kita sa buhay ko. Huwag kang aalis sa tabi ko. Siya na naniniwala sa Diyos ay lalong nagiging maingat na baka siya ay maligaw, mahiwalay sa kanyang Diyos, bagamat alam natin na ang sino mang nasa Diyos ay hindi na mahihiwalay kay Kristo. Hindi ba? Na tayo, habang tayo ay natututo sa kabanalan, ay lalo tayong nagkakaroon ng pag-iingat, kawalan ng kasiguraduhan sa sarili, kawalan ng pagtitiwala sa sarili, sapagkat alam natin na ang konting pagkakamali ay kasalanan sa harapan ng Diyos na maaaring magdala sa mas malaking mga problema. Pero ang taong kumpiyansa sa sarili ay walang pananampalataya sa Diyos. The more na sumasampalataya tayo kay Kristo, the more nating nauunawaan na ang puso ay mandaraya. Kaya nung tinanong ng Panginoong Hesus si Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Sumagot siya ng 2 beses, siyempre naman. Kaya lamang tinanong siya ng Panginoon ng 3 beses, iniibig mo ba ako? Sagot niya. Hindi na siya sumagot ng ayon sa pagsagot niya. Sumagot na siya ng ayon sa pagsagot ni Kristo, Panginoon, alam mo lahat ng bagay. Sapagkat hindi naman kita maiibig kung hindi mo kong inibig. At marahil sa puntong yun, naalala ni Pedro ang lahat ng kanyang kasalanan na pinagkanulo niya ang kanyang Panginoon. Pero ang pag-ibig ni Kristo ang nagpanatili sa kanya hanggang sa katapusan. Kung kaya't ang sino mang nagbigay ng puso sa Diyos, ay siya mismo ang nakakaunawa na ang puso ay mandaraya. Kung hindi mo nauunawaan ang pagiging mandaraya ng puso, tignan mo yung sarili kung naibigay mo na ba ang puso mo sa Panginoon. Sapagkat ang mga tunay na alagad ay nagtatanong, Panginoon, ako ba? Baka ako. Sapagkat kung ako ang magkakanulo sa iyo, Panginoon, anong gagawin ko? At kung sasabihin sa iyo ng Panginoon, ikaw ang magkakanulo sa akin. Pero kung ikaw ay iniligtas niya at ikaw ay kanya, sasabihin din sa iyo ng Panginoon, ikaw ang magtatatwa sa akin. Pero huwag kang mag-alala, ipapanalangin kita. Wala dapat ikatakot ang mga tunay na anak ng Diyos na magsiyasat sa kanilang pananampalataya. Sapagkat ang hindi nagsisiyasat ay hindi anak ng Diyos. Hindi ka dapat matakot na harapin ang mga mahihirap na bagay, ang mga nakakatakot na bagay sa pananampalataya. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, ito ang pangit mong kalagayan. Harapin mo yan. Nakagaya ni Simon Pedro, mawawasak ang lahat ng kayabangan mo, pero haharapin mo yan. Sapagkat ang anak ni Satanas ay magtatago at hindi lalapit sa liwanag. Pero ang anak ng Diyos ay magsasabi, Panginoon, ako ba? Pinapaulit-ulit na hindi lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos ay anak ng Diyos. At sa iglesia, marami tayong nakakasama sa gawain ng mga hindi anak ng Diyos. Hindi ko alam kung sino. Si Kristo ang nakakaalam. Pero siyasatin ninyo ang inyong mga sarili. Ako ba ay anak ng Diyos?
Pag natagpuan mo ang iyong sarili na hindi ka anak ng Diyos, o anong gagawin mo dyan? Hindi ka lalapit kay Kristo. Mapalad ang taong natatakot, nakalagay sa Kawikaan. Hangal lang ang walang kaba. The more tayong kumikilala kay Kristo, the more tayong nagkakaroon ng paglimot sa sarili. Ngayon, pagkakataon din yun para magtanong, Panginoon, paano ko malalaman kung sino mga anak mo? Etong si Pedro, sinenyasan niya si Juan sapagkat si Juan ang alagad na minamahal ng Panginoon na nakahilig sa dibdib ng ating Panginoon. Sapagkat noong unang panahon, pagka sila'y kumakain, wala naman silang upuan. Yun ay mahababang lamesa at dulang na ang mga tao pagka umupo ay halos nahihiga na. Alam niyo kung anong ibig ko sabihin. So normal noon sa mga kalalakihan na ang mga lalaki mayroong close na fellowship. Na mayroong isang alagad na nakahilig sa ating Panginoon. At sinenyasan siya ni Pedro. Sino yun? Sapagkat alam ni Pedro na itong alagad na to ay malapit sa ating Panginoong Jesucristo. Itanong mo kung sino yun. Verse 25, ang nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino? Sumagot nga si Jesus, yaong aking ipagsasawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Pwede ka namang magtanong sa Panginoon. Panginoon, sino ba? At sinabi ng Panginoon, sige, tumingin ka mabuti. Magmasid ka mabuti. Hindi sinabi ng Panginoon kung sino. Papansin mo? Hindi sinabi ng Panginoon kung sino. Pero sinabihan niya ang alagad, tignan mo kung anong gagawin ko. Tignan mo, magmasid ka rito. Isasawsaw ko tong tinapay. Tignan mo kung kanino ko iaabot. Tignan mo. Diba sinabi ng banal na kasulatan? Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapaalam ko sa iyo ang mga bagay na hindi mo alam. Call upon me, call unto me, and I will answer thee. And I will shew thee great and mighty things which thou knowest not. Siya na nagtatanong sa Panginoon ay magkakaroon ng kasagutan. Sabi ng Panginoon, humingi at kayo'y bibigyan. Kumatok at kayo'y pagbubuksan. Tumawag kayo sa Panginoon at papakinggan kayo ng Diyos. Ang humihingi ng karunungan ay bibigyan ng Panginoon ng karunungan. Malalaman mo. Sinong lumalakad sa liwanag at sinong hindi lumalakad sa liwanag. Sinong may pananampalataya at walang pananampalataya. Hihilig ka lang sa dibdib ng Panginoon at yung sasabihin niya sa iyo, tignan mo, tumingin ka. Kaya marami sa mga alagad, hindi nila alam na si Judas yun. Kahit sa puntong ito. Basahin natin. Verse 27 hanggang 28. At pagkatapos na maisubo si Satanas nga ay pumasok sa kanya. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. Mapansin mo kailan ipinagkanulo ni Judas ang Panginoon? Noon bang lumabas siya?
Hindi. Bago pa sila nagkaroon ng huling hapunan, may ginawa na si Judas ng mga hakbang. Kung kaya't yung verb na ginamit dito, present, yung ginagawa mo. Humaharap ka sa akin, sumasama ka sa pakikisama sa hapunang ito, pero may ginagawa ka. Gawin mo na ng mabilis yung ginagawa mo, tapusin mo na yung ginagawa mo. Hindi ba? Nakikisama ka sa akin, sabi ng Panginoon, pero may ginagawa ka. Ipinagkakanulo mo ko sa likod, tapusin mo na yan. Hindi ba? Kaya umalis si Judas nung gabing yun para tapusin yung ginagawa niya. At ang akala ng mga apostoles, naubusan kasi tayo ng pagkain sa piyesta, nagpabili uli, nagpadagdag. Diba? Walang nakakaalam. So hindi alam kahit ni Simon Pedro, hindi alam ni Simon Pedro kung sino yun. Walang nakakaalam. Kaya nga nung sinabi ng Panginoon kay Pedro, ipagkakanulo mo ko 3 beses, abot-abot ang takot ni Pedro. Uy, hindi ako. Alam mo naman Alam mo naman, kahit sa libingan, sasamahan kita kahit sa kulungan, sasamahan kita. Hindi nga. Hindi, itatatawa mo ko, tapos titilao ka manok. Hindi. Kaya pagdating sa chapter 14 verse 1, sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag. Totoo, kapag ka merong pagdududa sa loob ng iglesia, may bagabag. Kapag ka may mga usapin tayong hindi natin mapagtiwalaan ng Panginoon, meron talagang bagabag. Now, sa mga bagay na hindi natin alam at hindi natin maunawaan, huwag tayong mahiya magpaturo sa Panginoon natin. Mayroon at mayroong mga lobo sa loob ng iglesia. Hindi. Kung totoo yan sa malalaking iglesia, ay lalong totoo yan sa maliliit na iglesia. Tatandaan mo, 12 na nga lang ang miyembro ng ating Panginoong Jesucristo. May Judas pang isa. Totoo lang yan sa maraming membro. Pagka malaki na ang simbahan, sa mga mega churches, daming unsaved doon. Hindi. Kahit sa maliit na kapulungan, merong Judas sa kalagitnaan. Kung kaya't lagi tayong hihilig sa dibdib ng ating Panginoong Jesucristo. At lagi nating siyasatin ang ating mga sarili. Lagi nating titignan ang ating mga motivation sa paglilingkod. Lagi nating titignan kung bakit ba natin sinusundan si Kristo. Ano ang kapangyarihan ng salita ni Kristo sa buhay natin? Sumusunod ba tayo para sa tinapay o para sa buhay na walang hanggan na sinasabi ni Kristo? Para ba sa kapangyarihan sa lupang ito? Para ba sa politikal na kapangyarihan na ipinangako ng Mesaya? O sa espiritual na kaharian na sinabi ng Diyos, magsisi kayo at sumampalataya sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nandito na. Maraming mga tao magpapakamatay para maging hari nila si Kristo. Kung kaya ang Panginoon, kung matikikita mo, pagka gumagawa siya ng himala, sinasabi niya, huwag niyong ipagsasabi. Nung nagpakita si Elias at si Moises doon sa bundok at nakipag-usap sa Panginoong Hesus, sinabi niya doon sa 3, huwag niyong sasabihin yan kahit kanino. Huwag niyong sasabihin na ako na. Dahil ang mga tao merong maling pag-intindi patungkol sa Mesiyas. Maaring magkagulo ang mga tao, magkakaroon ng mga pag-aalsa, magkakaroon ng mga digmaang sibil.
Gagawin nilang hari si Kristo sapagkat si Kristo gumagawa ng tinapay. Magrebelde sila sa Roma. Hindi ganong klaseng kaharian ang nais ng Panginoon na makalupa. Hindi. Sabi ng Panginoon, ang aking kaharian ay hindi dito. Sapagkat kung dito ang aking kaharian, hindi sana ipagtatanggol ako ng aking mga tagasunod. So yan ang salita ng Panginoon sa atin ngayon. Na naway naunawaan natin bakit pinahihintulutan ng Panginoon na sa gitna ng mga tupa, minsan ay may mga kambing. Anong pwede nating matutunan dito? Bigyan natin ng pansin ang mahigpit na disiplina sa iglesia. Bigyan natin pansin na dapat ang pagdidisiplina natin ay mauuwi sa pakikisama sa iglesia. The more nating nakikilala si Kristo, the more nating minamahal ang iglesia. The more nating pinaglilingkuran si Kristo. The more tayo nakikibahagi sa mga gawain. Malaking problema ang hindi pakikibahagi sa gawain. Hindi yan dahil sa ang tao ay busy o hindi yan dahil sa ang tao ay walang oras para sa gawain. Sapagkat napakaraming gawain. Napakaraming oportunidad na maglingkod sa Panginoon. Yun nga lang, kailangan gagawin natin yun palagi sa konteksto ng iglesia. Napakarami ng paraan upang maiugnay-ugnay natin ang mga ministeryo. Wala nga lang paglilingkod talaga na magiging successful, hiwalay sa iglesia. Sapagkat walang iisang tao na isinugo ng Panginoon sa daigdig na to. Ang isinugo ng Panginoon sa daigdig na ito ay iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mga pastor ay nangangaral lamang ayon sa kapangyarihan ng iglesia na mula kay Kristo. Di ba? Kung saan ko nakuha ang kapangyarihan kong mangaral sa iglesia? Saan makukuha ng misyonero ang kapangyarihan niyang magmisyon sa iglesia? Ang mga tagapagturo, saan nila nakukuha ang kapangyarihan nilang magturo sa iglesia? Ang pagtuturo sa Bible study, saan ang gagalingan sa iglesia? Kahit mga kapatid, ang pag-aakay ng kaluluwa, wag niyong iisipin na yan ay isang personal na gawain. Lagi mong gagawin na kapag ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa, bagamat oo, ikaw ang nakakakilala dyan, ikaw ang contact niyang taong yan. Pero yan ay ginagawa mo sapagkat ikaw ay nasa isang parte na ikaw ang gumagawa para sa iglesia. Sapagkat hindi ko kilala yung kilala mo. Kilala mo yun. Tayo ba ay may obligasyon lamang sa mga taong kilala natin? Hindi. May obligasyon din tayo sa mga taong hindi natin kilala. Pero paano yung mga taong hindi ko kilala? Paano ko aabutin yun? Kung kilala mo, ikaw na ang umabot. At yung kilala ko na hindi mo kilala, ako na ang aabot para sa iyo. Kaya nga't kung maaari, kung kayo ay mag-aakay ng kaluluwa, ipaabot nyo sa iglesia ang inyong mga paglilingkod sa Diyos. Sapagkat tayo ay hindi talaga tayo magsusurvive kung tayo ay magkakanya-kanya. Habang madali pa ang panahon, habang hindi pa natin kailangang magtago, habang hindi pa natin kailangang ilihim ang ating paglilingkod at pagsamba, magtulungan tayo. Mabuti na nilalapit ko sa inyo ay hindi mga material na bagay. Ang inilalapit ko sa inyo ay yung katuparan ng misyon ng Panginoon sa atin. Yung mga kapatid na naligtas sa baras, kapatid natin yung lahat.
Kasi kahit yung sa Pransya at sa Pagray, kung kaya't sinasabihan ko yung mga gumagawa sa gawain. Nandyan, may lamesa dyan, pagka Lunes hanggang Sabado, yung lamesa na yan dyan, meron dyang folder. Diyan nakasulat ang lahat ng record. Kahit sino pwedeng may access dyan. Ayusin lang natin yung ating mga format na hindi nakakalito. Nandyan. Meron tayong community page. Kaya nandun yun para ipakita natin sa sanlibutan kung anong pinagsisikapan natin dito. Di ba? Ano ba pinagsisikapan natin dito? So, higpitan natin ang disiplina sa simbahan. Yung Bibles, yung inyong devotion mga kapatid, nandoon na yung mga verse kung inyo pong nakita. Yung nandoon na, nakapost na, ginawan pa ng poster yan, nakita mo ba? O, ipaalala nyo yun sa mga kapatiran ninyo. Ipaalala nyo. O, pangalawa, pag nakita natin na naglilingkod na sa Diyos, huwag tayo magpapakampante. Hindi ibig sabihin na marunong na yan, pababayaan natin. Kasi yan, kung nagtuturo na yan, ibig sabihin, dalawa na ang problema niyan. Problema niya na yung tinuturuan niya, tsaka problema niya sarili niya. Yan ang katotohanan sa pagdidisipulo. Pag nagdidisipulo ka na, dalawa na ang problema mo. Yung sarili mo, tsaka yung tinuturuan mo. Maaring hindi yan magkakaproblema sa tinuturuan niya, pero magkakaproblema yan sa sarili niya. Pag nagkaproblema yan sa sarili niya, magkakaproblema yan sa tinuturuan niya. Kung kaya't isang araw, tinanong ko yung isang young people, sinong nagba-Bible study kay RJ? Ako po. Sino nagdi-disciple kay RJ? Ako po. Sabay tanong ko, sa'yo, sino nagdi-disciple sa'yo? Dahil pag walang nagdi-disciple sa'yo at nagdi-disciple ka ng iba, magkakaproblema ka. Kapag ka ang teacher kumawala doon sa chain ng discipleship, doon na siya magsisimula na ma-i-stop ang kanyang pagkatuto. Dadami ang burden niya sa baba hanggang sa isang araw mawawala sa lahat ng kamay niya. Tatanungin niya na, ano ba talagang ginagawa ko sa iglesia? At yun na nagiging problema kung kailan nagiging matagal ang Kristiyano, lalong nahihirapang maghanap ng ministeryo. Bakit? Kasi nawawala. Minsan kasi ang mentalidad natin, pag nagturo na, hindi na natin kailangan pagpastulan. Nakakita natin, itong si Felipe pumunta sa Samaria. Pero nung napumunta sa Samaria si Felipe, nandun pa rin si Pedro at si Juan. Nang si Timoteo ay nagpastol doon sa Efeso, nandun pa rin si Apostol Pablo. Nung nandoon nakita ng mag-asawa na si Priscilla at si Aquila, si Apollos, dinala nila si Apollos. Pero sino ang nagdi-disciple kay Priscilla at Aquila? Si Pablo. Hindi dapat mawawala sa simbahan. Pag tinignan mo yung ating sphere do sa prayer group, hindi yun nakadesenyo ng ganun sapagkat yun ang inyong magiging prayer partner lang. Pag tinignan mo, yun yung mga tao, nandoon sa kombinasyon ng isang bilog na yun, yung mga tao na magdadala at pwedeng magdala. Hindi ba? Kung kaya't may mga tagapagturo tayo sa iglesia, sino nagtuturo sa kanila?
Hanggang doon sa pinakadulo, kailangan tayong mag-build ng sistema, ng administrasyon. Hindi ba? Sapagkat hindi lang naman nadidisciple ang tao sa pamamagitan ng body-body, nadidisciple din ang tao kung lalagyan mo siya ng programa na magpapagalaw sa kanya. Kagaya halimbawa sa pastor, sino nagdi-disciple sa pastor? Natural, ang iglesia. Sa pamamagitan ng sirkumstansya. Kung kaya't napapansin ninyo, bagamat meron akong kapangyarihan sa iglesia, lagi kong inuuna na ang iglesia dapat magpapasya. Dahil kapag lumabas ako sa otoridad ng iglesia, magkakamali ako. Kailangan maglagay tayo ng disiplina. Mga teacher sa church, pag sinabing araw ng pasahan, magpasa. Hindi ba? Pag sinabing eto ang deadline. Kung yung kasimpleng ganyan, hindi mo masunod, magtuturo ka pa. Why? Kasi yun ang chain ng discipleship. Hindi ba? Na kapag nagpalit tayo ng administrator, pag nagpalit tayo ng administrator, hindi na yan yung nagtuturo sa children's department, pero na-build natin ng system, hindi ka maliligaw. Sapagkat nandyan na ang sistema. Yan ang tinuro ko sa inyo nung Sunday sa mga leader, sa young people. Nagbibuild tayo ng sistema. Sapagkat ang tao napapalitan, pero kapag nandun na ang sistema, madali ko saan ilalagay ang tao, parang kagaya sa iglesia. Napakaliwanag sa iglesia, pag nawala ang pastor, anong gagawin ng iglesia? Paano sila magpapalit ng pastor? Paano sila magbobotohan? Paano sila? Sapagkat may sistema ang disiplina. Napansin mo? Yung kaya't ilalagay mo yan, hindi ka nagpapatibay ng tao sa sarili mo. Nagpapatibay ka ng tao sa salita ni Kristo. Dahil magkakamali tayo bilang tao, pero hindi pwedeng magkamali ang sistema, ang disiplina ni Kristo. Napansin mo yun? Oo, ganyan ang mangyayari. Kailangan tayong mag-mature sa pananampalataya. Magkakamali ka bilang tagapagturo ng salita ng Diyos. Pero anong gagawin mo? Gagayahin mo yung mga matatanda sa sanlibutan na pag nagkakamali, tinatalikuran ng obligasyon. Magkakamali ka, pero ang obligasyon at hindi mo yan dapat talikuran. Gets mo yun? Ganun yun. Hindi ba? Dahil sa oras na tinalikuran mo ang obligasyon mo, dahil sa sabi mo, ikaw ay masama at hindi ka karapat-dapat, talagang hindi ka dyan. Kailangan mo magdasal ng ibang ministeryo. May mga panahon na kailangan tayong bumawi ng lakas. Pero ang pananagutan sa Diyos ay pananagutan sa Diyos. Hindi ba? Yan ang kailangan mo matutunan. Kailangan nating matutunan.